Food security is not just about accessibility. It's also about sustainability. Welcome to the hashtag Be Part of the Mission series kung saan tampok ang mga programa ng Caritas Manila. And today, makakasama natin si Sir Christian kung saan ipapaliwanag niya sa atin ang tungkol sa Gen 129 at sa proyekto nito. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Christian Bigkas, Program Officer ng Gen 129. So si Gen 129 po ay program ni Caritas Manila under ng Damayan Department. Ito po ay program regarding sa plant-based living, plant-based diet program ni Caritas Manila. Na-amend siya sa pagdaan ng mga ilang taon dahil hindi enough na nagpa-plant-based lang tayo. Kailangan alam din natin kung paano mag-produce ng pagkain. So, nabalitaan ko sir na ang Gen 129 ay merong hydroponics project. Pwede niyo po bang i-discuss sa amin sir kung ano po yung hydroponics? So si hydroponic ay isang paraan ng pagtatanim na gumagamit lamang ng tubig. Kung sa traditional, nagtatanim tayo sa lupa, dito sa hydroponic, tubig lamang po ang ginagamit po natin at hindi po tayo gumagamit ng lupa. Pero may ginagamit po tayong substrate na magsisilbing lupa ni gulay or kung ano man po yung itatanim natin dito sa hydroponic system po natin. So, bakit po naging hydroponics yung naisip kong project ng Gen 1? Okay. Hydroponic na pili namin kasi yung pinakamadaling paraan ng pagtatanim. Gaya po ang sinabi ko, sa traditional, kailangan natin malaking area, lupa, para makapag-produce ng pagkain. So dito sa hydroponic, kahit maliit na space lamang po yung meron tayo, makapagtanim po tayo at mamamaximize natin yung production sa maliit lamang po na space. Ang beneficiary po natin dito sa hydroponic project po natin, of course, yung mga urban poor and yung mga beneficiary po natin under ng feeding programs and yung mga parish-based program ni Caritas Manila. So sa community, aside sa nagbibigay po tayo ng mga harvest natin, ng mga gulay, tinuturuan din natin sila kung paano magtanim. So alam nila, natututunan nila kung paano mag-produce ng sarili ng pagkain. Therefore, hindi na ho sila bibili sa palengke. And at the same time, tinuturo din natin ito as income generating or negosyo sa kanila para kahit sa mga bahay nila makapag-produce sila ng pagkain and makapag-produce sila ng gulay na ibebenta po nila sa community din. So since hydroponic po yung ginagamit natin na technology, no, ito po yung mas madali natin na paraan para makapagpatubo tayo ng gulay. So sa mas madaling paraan, makaka-harvest po tayo ng mga gulay, magagamit po natin sa plant-based diet po natin. Ang nakikita namin pagbabago, una, syempre natuturuan yung community kung paano mag-produce ng sarili nilang pagkain. And pangalawa, natuturuan natin sila kung paano magnegosyo or agri-entrep sa kanilang komunidad. So hindi lang ho mga parish-based ang partner ho natin, meron po tayong mga community-based din mismo, mga schools and LGU na nagiging partner ho natin para sa programa ho ito. So maaari ho kayo makibahagi sa amin kung meron po kayong nagbuong grupo na gusto niyo ho magtanim or mag-engage sa ganitong technology, maaari po kayo makipag-ugnayan po sa amin para magbigay ho ng suporta, para magtulungan din ho tayo. Inaanayahan ko po kayo na suportahan ng Gen 129 program sa pamamagitan ng simpleng pagbili ng mga harvest ho natin dito sa main office dahil yung mga harvest ho natin centralized din po siya na galing sa ibang farm site po natin. For example, sa Cavite. At meron din po tayong farm site sa Pasay, sa Our Lady of Most Blessed Sacrament. And meron din po tayong farm site sa San Carlos Seminary. At meron din po tayo sa Baseco, sa Benigno Aquino Elementary School. And meron din po tayo sa Sagrada Familia Parish. Gawin din po sa Immaculate Conception Parish. Maaari po kayong mag-purchase o bumili ng mga harvest po natin sa farm site po na yan upang makatulong po sa programa. Muli, ako po si Christian Bigkas, Program Officer ng Gen 129 and be part of the mission. Be part of the mission.